ng kanyang koponan ang susunod na hakbang ni Marco, tinutumbok niya si Direktor Santos, ang kanang kamay ni Santiago. Natuklasan ni Marco ang kahinaan ni Santos, ang kapatid nitong sangkot sa iskandalo ng akademya, at balak niyang gamitin ito upang pilitin si Santos na magbigay ng ebidensya laban kay Tito Miguel. Ang babala ni Bel kay Maya. Habang pinapakinggan ang recording, napansin ni Bel ang bahagyang pag-aalinlangan sa mata ni Maya. Reyes, malamig niyang sabi, sa mga ganitong pagkakataon, ang mahinang puso ang pinakamalaking kalaban. Kailangan pa naming manatili ka sa tabi niya ng mas matagal. Ang pag-atake ni Bel kay Marco. Upang pigilan ang plano ni Marco bago pa man ito maisakatuparan, kumilos si Bel ng mabilis, sa pahintulot, o tahimik na pagsang-ayon, ni Santiago. Ang nakababatang kapatid ni Direktor Santos ay bigla ang inaresto ng taga-Yusig, na may dalang serye ng mga kasong agad na isinapubliko. Dahil dito, nawala kay Marco ang kanyang alas upang pilitin si Santos. Alam ni Bel ang personalidad ni Marco, hindi siya madaling sumusuko at gagawin ang lahat upang hadlangan ang kanyang plano na mailuklok si Tito Miguel bilang ganap na pinuno. Kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang huling mapanganib na galaw upang tapusin ang laro laban sa pamilya Ignacio. Ang manipulasyon ni Bel kay Don Rafael. Habang si Maya, alinsunod sa utos ni Bel, na maaaring bahagi ng drama, o marahil may halong sinseridad, ay tumawag kay Marco upang anyayahan siyang maghapunan upang maibsan ang tensyon. Si Bel naman ay nagpunta sa ospital upang muling harapin si Don Rafael. Subalit sa pagkakataong ito, hindi negosyo o kapangyarihan ang kanyang pakay. Isinalaysay niya ang kwento 12 taon na ang nakalipas sa Japan, ang kanilang pagmamahala ni Marco, ang plano nilang pagtakas, at kung paanong ang galit sa pagitan ni Don Rafael at ng ama ni Bel ang siyang naging dahilan upang gawing biktima si Marco. Kung tunay mong mahal ang anak mo, Don Rafael, kalmado ngunit nakakatakot ang tono ni Bel, alisin mo siya sa labanang ito. Huwag mong hayaang sundan niya ang yapak mo. Ang mga salitang ito, kasabay ng mahina ng kalusugan, ay nagdulot ng matinding epekto kay Don Rafael. Siya ay na-shock ng husto, na nauwi sa malalim na koma. Bagamat hindi nagkaroon ng pagdurugo sa utak, sinabi ng mga doktor na napakababa ng tsansa niyang magising o ganap na gumaling. Ang pagbagsak ni Don Rafael at ang pag-angat ni Tito Miguel. Sa pagkawala ng chairman dahil sa coma, agad na nagpatawag ang San Rafael Group ng isang emergency shareholders meeting. Sa tulong ng mga alyado mula sa labas at maingat na paghahanda, matagumpay na nakuha ni Tito Miguel ang boto upang tanggalin si Don Rafael at siya ang opisyal na iniluklok bilang bagong chairman ng kumpanya. Ang pagsisisi ni Maya. Sa harap ng pagkawasak ni Marco, ang kanyang ama nasa kama ng ospital, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala, nakaramdam si Maya ng matinding guilt at pagdududa sa sarili. Pinuntahan niya si Bel sa ospital, umaasang makakuha ng paliwanag o kahit kaunting pagsisisi. Ngunit nanatiling malamig si Bel, nakatingin lamang sa kwarto ni Don Rafael. Narito ako upang suriin ang kalagayan ng kalaban, maikli niyang sagot, na tuluyang nagpatay sa anumang pag-asa ni Maya. Ang tagumpay ni Tito Miguel at ang bagong hakbang ni Bel. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghihintay at mga tusong galaw, naupo na si Tito Miguel sa trono na matagal niyang pinangarap. Samantala, si Bel ay abala sa pakikipag-usap kay Santiago tungkol sa susunod na mga hakbang. Ang bagong pondo ay malapit ng maitatag, at ang daloy ng pera mula sa iba't ibang lugar ay handa nang dumating. Ang trabaho mo ay tiyaking handa kang tanggapin ang lahat, sabi ni Bel kay Santiago. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pangunahing kondisyon, ayon sa ating kasunduan, ang lahat ng iyong mga offshore accounts ay kailangang ilipat ang kontrol sa akin. Ang huling mensahe ni Don Rafael kay Marco. Nang magising si Don Rafael ng bahagya, isinalaysay niya kay Marco ang mga sinabi ni Bel. Ang batang iyon, isa rin siyang biktima, Marco, mahina niyang sabi. Mas naaawa ako sa kanya kaysa sa galit. Ang mga salitang ito ay lalo pang nagpalito sa damdamin ni Marco.
Ang pagtutol ni Maya. Kinabukasan, hinarap ni Maya si Belle. Tama na, Belle, mariing sabi niya. Ayoko nang makita kang mas lumubog pa. Sa huli, ikaw rin ang pinakamasasaktan. Ang pagbagsak ni Marco. Tulad ng inaasahan, ipinatapon ni Tito Miguel si Marco sa isang opisina sa basement ng Departamento ng General Affairs, isang malinaw na insulto. Si Trung Fang Mun, na dating nasa ilalim ng pamamahala ni Marco, ay itinalaga bilang personal na sekretarya ni Miguel upang bantayan siya. Ang bagong alyansa ni Belle at Miguel. Dumating si Belle upang makipag-usap kay Miguel. Ngayon palang nagsisimula ang lahat, Chairman Ignacio, sabi niya. Hiniling niya na isama ang kanyang tauhang si Direktor Do sa bagong proyektong, Nail City, at bigyan si Kim ng access sa mga classified na impormasyon. Nang magpakita ng pag-aalinlangan si Miguel, pinaalala ni Belle, ako ang naglagay sa iyo sa posisyong ito. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang usapan. Mahirap ang magtayo, pero napakadali ang magwasak. Napilitan si Miguel na sumang-ayon. Ang pagbabalik ni Santos at ang paglipat ng mga account. Sa wakas, pinalaya si Direktor Santos. Maaaring nakahanap sina Santiago at Belle ng isang fall guy para sa kaso ng pondong bughaw. Bagamat labag sa loob, kinailangan ni Santiago na tuparin ang kasunduan at ilipat ang kontrol ng kanyang mga international accounts kay Belle. Ang paghahanap ni Marco ng katarungan. Sa kabila ng kanyang pagkakatapon, hindi tumigil si Marco sa paghahanap ng ebidensya laban sa kanyang tiyuhin. Nakipag-usap siya kay Direktor Santos, ngunit tumanggi itong magbigay ng mga dokumento. Sa halip, nagbigay siya ng pahiwatig, subukan mong kausapin si Ginoong Manho, ang dating chairman ng XYZ Corporation na kamakailan lang natanggal. Ang pagsubaybay ni Maya kay Marco. Nag-aalala para kina Marco at Belle, humingi ng tulong si Maya kay Benjo Aguilar upang subaybayan si Marco. Bagamat umalis na si Benjo sa grupo ni Belle, pumayag siyang tumulong. Ngunit agad itong natuklasan ni Belle. Sa halip na magalit, sinabi ni Belle, ang impormasyong nakukuha ninyo ay napakahalaga, Reyes. Ang pagpapatapon kay Marco sa New York. Hindi nagtagal, nakatanggap si Marco ng order para sa isang biglaang reassignment sa New York, malinaw na isang hakbang upang ilayo siya sa mga kaganapan. Alam niyang ito ay bahagi ng plano ni Belle upang maitaguyod ang bagong pondo ni Santiago. Ngunit dahil sa kondisyon ng kanyang ama, napilitan siyang sumunod. Ang pag-alis ni Maya. Nang malaman ni Maya ang tungkol sa reassignment ni Marco, lalo siyang nasaktan nang matuklasan ang isang masakit na katotohanan. Alam ni Marco na sinadya niyang lapitan at manipulahin siya, ngunit pinili nitong manahimik. Nang magkita sila bago siya umalis, sinabi ni Marco, puno ng pagod, tumigil na ako, Maya. Tulad ng gusto mo, hindi ba? Ang paglabag ni Maya kay Belle. Sa wakas, hinarap ni Maya si Belle at nalaman ang katotohanan, tinakot si Marco. Kung hindi siya aalis patungong New York, ang parole ng kanyang ama ay babawiin, at babalik siya sa kulungan. Hindi maapektuhan si Belle, kaya't nagdesisyon si Maya na tuluyang iwan siya. Ngunit bago siya umalis, lihim niyang kinuha ang mga dokumentong nagpapatunay sa katiwalian ni Tito Miguel mula sa mga file ni Belle at ipinadala ang mga ito kay Marco bilang tanda ng pagsisisi. Ang huling hapunan ni Belle at Maya. Nahuli ni Belle si Maya bago ito tuluyang umalis. Walang galit o sisihan, inimbitahan niya si Maya sa isang huling hapunan, tulad ng dalawang magkaibigan. Nagpaalam sila sa isa't isa sa pamamagitan ng isang litrato. Mahal kita, Belle, sabi ni Maya habang umiiyak. Gagawa ako ng paraan upang pigilan ka. Tinitigan siya ni Belle, puno ng komplikasyon ang kanyang mga mata. Mula ngayon, mahinahon ngunit puno ng babala ang kanyang sagot, ang mundo mo ay magiging impyerno, Reyes. Ang pagtanggi ni Marco kay Tito Miguel. Matapos matanggap ang mga dokumento mula kay Maya, tinawag ni Tito Miguel si Marco at inalok siyang ilipat sa mas maayos na posisyon kapalit ng pagbabalik ng mga dokumento. Tinanggihan ito ni Marco nang walang pag-aalinlangan.
Isa ka lamang puppet ni Isabel Dizon, Tito. Hindi ako makikipagkasundo sa puppet. Ang labanan ni Belle at Santiago. Habang patuloy ang kanilang lihim na labanan, nagtalaga si Belle ng 3 kandidato para sa posisyon ng direktor ng bagong pondo, ngunit tinanggihan silang lahat ni Santiago at pinili si Ginoong Jong, na inakala niyang hindi makokontrol ni Belle. Ngunit naunahan siya ni Belle, matagal na niyang kinausap si Ginoong Jong at pinaniwala itong siya ang dahilan ng kanyang appointment, kaya't nakuha niya ang kanyang katapatan. Ang bagong simula ni Maya. Sa tulong ni Ginoong Lim, ama ni JT Lim, na marahil ay nais ding kontrahin si Santiago o si Belle, nagkaroon si Maya ng bagong trabaho at panibagong simula. Bagamat hindi opisyal na magkasama, si Maya at Marco ay nagkaroon ng iisang layunin, iligtas si Belle mula sa sarili niyang ambisyon at sa mapanganib na mundo ng kapangyarihan. Ang bagong plano ni Marco. Sinubukan ni Marco na ibenta ang kalahati ng kanyang share sa San Rafael upang makuha ang direktang kontrol sa ilang mahahalagang departamento upang maprotektahan ang legacy ng kanyang ama. Ngunit agad itong hinaranggan ni Belle sa pamamagitan ni Miguel. Pinilit ni Miguel si Don Rafael na pirmahan ang isang kasunduan upang tuluyang alisin ang dating kasunduan ng 3 magkakapatid. Sa takot na mapahamak si Marco, napilitan si Don Rafael na pumirma. Nang malaman ito ni Marco, galit niyang sinisi ang kanyang ama sa pagkapit sa pera kaysa sa kanyang kaligtasan. Ang huling hakbang ni Belle. Patuloy na nakakaranas si Belle ng mga lihim na pagsalungat mula sa kampo ni Santiago. Ang isang kumpanya ng teknolohiya na ipinangako ni Miguel kay Marco ay biglang ibinenta sa isang foreign company na konektado sa pamangkin ng asawa ni Santiago. Napagtanto ni Marco na ito ay bahagi ng plano ni Belle at Santiago upang maubos ang pondo ng San Rafael at ilipat ito sa bagong pondo. Sinubukan niyang kumbinsihin ang iba pang mga executive upang pigilan ang transaksyon. Ang babala ni Benjo kay Maya. Natuklasan ni Benjo na nakikipagtulungan si Maya kay Marco. Agad niya itong hinarap. Gusto kita, Maya, at totoo iyon, diretsong sabi ni Benjo. Pero kung haharanggan mo ang landas ng general manager, hindi kita palalampasin. Sinubukan ni Maya na magpaliwanag, sinusubukan naming iligtas si Belle, Benjo. Iligtas siya mula sa sarili niyang landas. Ang pag-atake ni Belle at Miguel. Alam ni Belle na si Marco ay gumagawa ng paraan upang makagulo. Kaya't sa tulong ni Miguel, sinabotahe nila ang mahalagang meeting na maingat na inihanda ni Marco upang ipakita ang kanyang mga argumento laban sa pagbenta ng subsidiary company. Walang shareholder o executive ang dumalo sa meeting. Pagkatapos, dumiretso si Belle sa basement office ni Marco. Wala kang laban sa akin, Ignacio, malamig niyang sabi, puno ng kumpiyansa. Buong buhay mo, nabuhay ka sa ilalim ng anino ng ama mo. Ako mismo ang lumaban para makuha ang kapangyarihan ko. Huwag mong gamitin ang kabaitan ni Maya Reyes para sa sarili mong pakinabang. Ang pagpupursige ni Maya. Bagamat gusto ni Marco na ilayo si Maya sa mapanganib na plano, matigas ang paninindigan ni Maya. Hindi ako titigil, Marco. Kailangan kong hanapin ang kahinaan sa mga pondo ni Santiago. Muli siyang humingi ng tulong kay Ginoong Lim. Pumayag si Lim na makipagkita, ngunit sa pagdating ni Maya sa lugar ng tagpuan, si Belle ang naghihintay sa kanya. Ang alok ni Belle kay Maya. Inilapag ni Belle ang isang check sa mesa. 1 bilyong won, sabi niya. Tanggapin mo ito, Reyes. Tumigil ka na sa ginagawa mo. Maglaho ka na sa buhay namin. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating si Marco. Hinailan niya si Maya palabas, pinutol ang diskusyon. Ang kampanya ni Santiago at ang pagkakanulo. Sinimulan ni Santiago ang kanyang media campaign para sa nalalapit na presidential election, ayon sa plano ni Belle. Ngunit, sa kabila ng pakikipagtulungan, nagbalak si Santiago na alisin si Belle kapag naubos na ang pakinabang niya. Ang pagtataksil ni Miguel. Nadiskubre ni Belle na si Direktor Santos ay lihim na nakipagpulong kay Tito Miguel at sa ilang chairman ng mga kumpanya na nangako ng investment sa bagong pondo.
Hinarap niya si Miguel tungkol sa lihim na pagsalungat. Pagkatapos, kinumpronta niya si Santiago. Ipinaliwanag ni Santiago na ipinadala niya si Santos upang palakasin ang relasyon at tiyakin ang commitment. Ngunit alam ni Belle na ang tunay na layunin ni Santiago ay ang pag-redirect ng pera papunta sa lumang pondo na hawak ni Santos. Ang imbestigasyon ni Maya, sa tulong ni Trung Fang Moon at ng kanyang bagong network, natuklasan ni Maya na ang foreign company na bumili ng tech subsidiary ng San Rafael ay halos tiyak na isang shell company na pag-aari ni Santiago. Ngunit kailangan niya ng konkretong ebidensya. Ang pagkakaisa ni Marco, Maya, at Moon. Nag-resign si Trung Fang Moon mula sa posisyon niya kay Miguel upang tuluyang tumulong kina Marco at Maya. Nakipagkita si Marco kay Miguel at nag-alok ng bagong kasunduan, tutulungan kita na pigilan si Belle na alisin ka. Kapalit nito, huwag mong hadlangan ang mga hakbang ko para imbestigahan si Santiago. Pumayag si Miguel, na nakikitang kapaki-pakinabang ang pakikipagtulungan kay Marco laban kay Belle. Ang pagbisita ni Santos sa gallery ni Belle. Biglaang dumalaw si Direktor Santos sa Dizon Contemporary Gallery, para mag-usisa at magbigay ng pahiwatig kay Belle tungkol sa kanyang sobrang kontrol kay Santiago. Sinadya rin niyang banggitin si Maya. Malamig na pinaalis ni Belle si Santos, sinabing magpa-schedule muna sa susunod na pagkakataon. Nag-alala si Belle para sa seguridad ni Maya, kaya't inutusan niya si Benjo na lihim na protektahan si Maya, kahit pa umalis na ito sa grupo. Ang pagharang ni Marco sa proyekto ng Nail City. Sa tulong ni Miguel, matagumpay na pinigilan ni Marco ang bidding para sa supply ng equipment sa Nail City project. Ang kumpanyang itinalaga ni Belle para manalo ay hindi nakapagpatuloy. Kung naging matagumpay, ang deal na ito ay magpapataas ng halaga ng proyekto upang maglipat ng malaking pera sa bagong pondo ni Santiago. Ang babala ni Santiago. Ipinabatid ni Ginoong Lim kay Santiago na sina Marco at Maya ay nagtatanong tungkol sa shell company ni Santiago, ang Colin Inc. Agad na nagpadala si Santiago ng mga tauhan upang kunin ang mga dokumento mula kay Maya. Sa oras na susugod na ang mga tauhan ni Santiago kina Maya at Marco, dumating si Belle kasama si Benjo. Sa mabilis na aksyon, pinabagsak ni Benjo ang dalawang tauhan. Kinuha ni Belle ang mga dokumento tungkol sa Colin Inc. Delikado ito sa inyo, sabi niya, bago dalhin ang mga papeles kay Santiago, isang hakbang na hindi maipaliwanag. Ang pagpupursige ni Maya. Matapos ang insidente, muling pinayuhan ni Marco si Maya na tumigil. Ngunit hindi niya maunawaan ang kakaibang koneksyon at pag-aalala na mayroon sina Belle at Maya para sa isa't isa. Nanatiling matatag si Maya sa kanyang misyon, at si Belle, kahit malamig ang panlabas na anyo, ay hindi kayang pabayaan ang seguridad ni Maya. Ang plano ni Santiago laban kay Belle. Tulad ng inaasahan, sinimulan ni Santiago ang kanyang lihim na plano laban kay Belle. Tinawag niya sina Henry Lim at Tito Miguel para sa isang pribadong pagpupulong. Ang batang Dizon na iyon ay kailangang maturuan ng leksyon ng mga nakatatanda, sabi niya, puno ng pahiwatig. Ang pagkakulong ni Don Rafael. Dumating ang masamang balita kay Marco, ang parole ni Don Rafael ay binawi. Ang prosecutor ay dumating sa ospital upang ibalik si Don Rafael sa detention center. Ang pagkilos ni Belle. Agad na hinarap ni Belle si Santiago. Bakit? Tanong niya. Ang anak ay naglakas loob na mag-imbestiga sa akin, kaya ang ama ang kailangang magbayad, sagot ni Santiago. Sinabi ko na sa iyo, Dizon. Dapat nating pag-usapan ang mga galaw bago kumilos. Dapat ikaw rin, sagot ni Belle. Huwag kang magpadalos-dalos. Gawin mo ang trabaho mo sa saklaw ng iyong kapangyarihan, mariing sabi ni Santiago. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay hindi na maitago. Ang huling babala ni Marco. Sinubukan ni Marco na makipagkita kay Santiago upang magbigay ng babala tungkol sa kanyang ama, ngunit tinanggihan siya ni Santiago. Sa halip, nag-iwan siya ng mensahe kay Santos, sabihin mo sa kanya, sa pagkakataong ito, ako ang magtutumba kay Santiago.
Huwag niyang galawin ang ama ko muli. Ang paglaban ni Marco at ang kamatayan ni Don Alejandro. Sa detention center, binisita ni Marco ang kanyang ama. Patawad, pa, sabi niya, puno ng pagsisisi. Dahil sa akin, nadamay ka. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon sa Colin Inc. pa. Samantala, sa Japan, dumating ang balita, si Don Alejandro Dizon, ama ni Belle, ay pumanaw na. Bagamat pinayuhan ng lahat si Belle na umuwi upang magbigay respeto sa kanyang ama, tumanggi siya. Sabihin kay Tito Miguel, utos niya sa kanyang assistant, itigil muna ang paglipat ng pera sa bagong pondo ni Santiago. Kailangan kong harapin ang matandang iyon. Ang huling hakbang ni Belle. Bilang tugon sa pag-atake ni Santiago sa kanyang kumpanya, gumawa si Belle ng isang hindi inaasahang hakbang. Nag-donate siya ng bilyong halaga ng pera mula sa bagong pondo ni Santiago, isang hakbang na nagdulot ng galit kay Santiago. Ibalik mo ang natitirang pera sa mga offshore accounts ngayon din, utos ni Santiago. Itigil ang pag-atake sa kumpanya ko, Ginoo Santiago, sagot ni Belle sa telepono, malamig ang tono. Kapag ako ay ligtas, ang iyong bagong pondo ay ligtas. Ang pagdukot kay Belle. Sa gitna ng galit ni Santiago, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin si Belle at pilitin siyang ibalik ang kontrol ng mga offshore accounts. Ngunit dumating ang mas masakit na balita, si Don Alejandro ay pumanaw na. Ang pagbabanta ni Belle kay Santiago. Mula sa lugar kung saan siya ikinulong, tumawag si Belle kay Santiago. Kung hindi mo ako papayagang umuwi para sa libing ng aking ama, kalmado niyang sabi, ang ledger na naglalaman ng lahat ng ilegal na transaksyon mo sa nakalipas na mga dekada ay magiging pampubliko. Higit sa 100 pangalan ng mga opisyal, chairman ng mga kumpanya, lahat ay naroon. Ang imahe mo ay mawawasak. Ang pagbalik ni Belle. Walang magawa si Santiago kundi ang palayain si Belle upang makauwi sa Japan. Ngunit sa kanyang pagbalik sa Manila, mas maaga kaysa inaasahan, agad niyang hinarap si Miguel. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin, Chairman Ignacio, sabi niya. Ang kumpanya na pinili ko ang dapat manalo sa bidding ng Nail City. Ang labanan ni Belle at Santiago. Sa kabila ng tagumpay ni Santiago sa pansamantalang pag-atake kay Belle, hindi niya alam na ang batang Dizon ay handang lumaban hanggang huli. Ang labanang ito ay malayo pa sa pagtatapos. Ang pagpipilian ni Tito Miguel. Nahulog si Tito Miguel sa gitna ng matinding presyon mula kina Belle at Santiago tungkol sa pagpili ng contractor para sa proyekto ng Nail City. Upang makatakas sa sitwasyon, tinawag ni Belle ang isa sa kanyang dating tauhan na dalubhasa sa maduming trabaho upang bumalik sa Manila. Ang misyon ng tauhang ito ay magpakita sa paligid ni Tito Miguel, lumikha ng tensyon at takutin siya. Sa wakas, si Miguel, isang sekim ngunit walang kakayahan, ay sumuko sa bigat ng posisyon bilang chairman. Nagdesisyon siyang ipasa ang buong responsibilidad ng Nail City Project kay Marco Ignacio, isang paraan upang iwasan ang dalawang panig na naglalaban sa kanya. Ang pagbagsak ni J.T. Lim. Sa kabilang banda, si J.T. Lim ay tuluyang nahulog sa bitag sa stock market na maingat na inilatag ni Belle. Ginamit niya ang pera ng kumpanya, ngunit naubos ang lahat sa loob lamang ng ilang araw ng trading. Sa labis na kawalan ng pag-asa, tumawag siya kay Belle, tinanggap ang lahat ng kondisyon nito upang maalis ang kanyang ama sa posisyon. Agad na isinagawa ni JT ang plano, at si Chairman Henry Lim ay dinala sa ospital para sa isolation treatment, isang hakbang na bahagi ng plano ni Belle. Ang kanyang estratehiya ay umusad pa ng isang hakbang. Ang hamon ni Belle kay Marco. Dumating ang masamang balita kay Belle, ngayon, si Marco na ang namamahala sa Nail City, at tiyak na hindi niya hahayaan ang kumpanyang itinalaga ni Belle na manalo sa bidding. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Belle kay Marco ang isang pahiwatig na puno ng kahulugan, habang inaayos ko ang matandang Santiago, mag-enjoy ka muna sa hangin sa taas, Ignacio. Ang pagtitiwala ni Maya kay Belle.
Sa gitna ng kanyang investigasyon sa Colin Inc., ibinahagi ni Maya ang kanyang mga natuklasan at hinala kay Bell, naniniwalang maaaring tumulong si Bell o hindi siya sasaktan. Agad na ginamit ni Bell ang pagkakataon, pinagsama ang impormasyong ibinigay ni Maya sa kanyang sariling resources upang mabilis na makuha ang ebidensya ng pangangalo niya ng dating asawa ng pamangkin ni Santiago, isang taong direktang konektado sa shell company na Colin Inc. Sa pamamagitan ng pananakot sa babaeng ito, nakuha ni Bell ang hindi matatawarang ebidensya na nagpapakita na si Santiago ang tunay na may-ari ng Colin Inc. At ginamit ito sa loob ng maraming taon upang maghugas ng pera. Ang ultimatum ni Bell kay Santiago. Hinarap ni Bell si Santiago at inilapag ang mga ebidensya sa mesa. Simula ngayon, mariing sabi niya, sumunod ka sa lahat ng utos ko, at mabubuhay ka ng tahimik sa huling bahagi ng iyong buhay kasama ang pera at kapangyarihang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng ginawa mo sa pondong bughaw gamit ang Colin Inc. Kapag nangyari iyon, mawawala lahat sa iyo. Sa wakas, kinilala ni Santiago ang lakas ng batang pasaway na minsang hinamak niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko kay Bell, at naging puppet siya sa ambisyon ni Bell na makarating sa Malacanang, palasyo ng Pangulo. Agad na inalis ni Bell ang unang presidential candidate na napili ni Santiago at ipinalit ang kanyang sariling tao, si Dr. Kang Ji-hoon. Walang magawa si Santiago kundi sundin ang utos. Ang pag-uusap ni Marco at Maya. Tinawag ni Marco si Maya upang mag-usap. Hindi mo dapat basta sumuko, sabi niya, na tila tumutukoy sa pagbibigay ni Maya ng impormasyon kay Bell. Malungkot na ipinaliwanag ni Maya, gusto ko lang siyang pigilan, Marco. Hindi ko nais na saktan siya. Tinitigan ni Marco si Maya, at sa unang pagkakataon, inamin niya, Maya, kung hindi natin tuluyang pabagsakin si Isabel, hindi siya titigil kailanman. Ang tunay kong layunin ay protektahan ang pamilya ko at ang San Rafael Group. Ang pagpigil kay Isabel, iyon lang ang dahilan ko sa ngayon. Ang kanyang pag-amin ay nagpakita ng kanyang nakatagong ambisyon at ang komplikado niyang pagkatao. Ang bagong kandidato ni Bell. Si Dr. Kang Ji-hoon, ang bagong presidential candidate ni Bell, ay isang henyo sa larangan ng medisina, may malaking yaman, at may imahe ng isang perpektong lider ng bagong henerasyon. Ngunit sa kanilang unang pagkikita, ipinakita ni Kang ang kanyang kayabangan, tumangging makipagtulungan sa mga matatanda, tulad ni Santiago, at sinabing mas komportable siyang makipagtrabaho sa mga kabataan. Ang pagkontrol ni Bell kay Kang. Hindi nawalan ng loob si Bell. Inutusan niya si Kim na magsagawa ng mas malalim na investigasyon tungkol kay Kang. Ang resulta ay lubos na nakakagulat, si Kang ay lihim na ginamit ang pangalan ng mga kamag-anak upang ilipat ang daan-daang milyong dolyar na yaman sa ibang bansa. Agad na hinarap ni Bell si Kang gamit ang ebidensya. Walang magawa si Kang kundi tanggapin ang alok ni Bell. Nang magtanong si Kang kung bakit siya ang napili, malamig na sagot ni Bell, dahil may ambisyon ka at walang kabusugan sa yaman, Dr. Kang. Perpekto kang kasama sa bangka ko. Ang desisyon ni Maya. Matapos marinig ang pag-amin ni Marco at pag-isipang mabuti, nagdesisyon si Maya na makipaglaban hanggang dulo kasama si Marco upang pigilan ang halimaw na lumalaki sa loob ni Bell. Ang pagkabigo ni J.T. Lim. Samantala, si J.T. Lim, matapos maipasok ang kanyang ama sa ospital, ay hindi mahanap ang corporate seal ng kumpanya, na naging sanhi ng pagkaantala sa kanyang plano na kontrolin ang kumpanya. Nawalan ng pasensya si Bell, nasa eroplano na ako, habang ikaw ay naglalakad pa rin, Lim. Kung hindi ka bibili ng tiket para sumabay sa akin, may iwan ka sa likod. Ang pagkontra ni Marco kay Bell. Upang ganap na pigilan ang impluwensya ni Bell sa San Rafael, formal na tinanggal ni Marco ang karapatang dumalo sa mga meeting ni Direktor Do at ang access ni Kim sa sistema ng kumpanya. Muling isinagawa ang bidding process para sa Nail City Project. Binalaan ni Maya si Marco, hindi kailanman magpapahinga si Bell. Sigurado akong may plano siya. Ang plano ni Bell.
At tama si Maya. Planado ni Bell na bilhin ang kumpanyang mananalo sa bidding. Ang pagkaantala sa bidding na ginawa ni Marco ay muling nagdulot ng problema sa plano ni Bell. Ang pagligtas kay Henry Lim. Sa tulong ni Cassandra, natuklasan ni Maya na si Henry Lim ay hindi normal na ginagamot sa ospital kundi ginagawang prisoner. Kasama si Marco, gumawa sila ng plano upang iligtas si Henry Lim. Ngunit nahulaan ni Bell ang hakbang na ito, kaya't lihim niyang ipinadala si Benjo upang tumulong. Sa tulong ni Benjo, ligtas na nailabas ng grupo ni na Marco si Henry Lim mula sa ospital, bago pa man makialam si JT Lim. Ang kampanya para kay Kang Ji-hoon. Formal nang sinimulan ang campaign para kay Kang Ji-hoon. Bagamat may tensyon, si Santiago at Kang ay napilitang magpakita ng magkasama sa mga charity event upang ipakita ang kanilang alyansa sa publiko. Samantala, muling nabuhayan ng pag-asa si Santiago na magamit ang sitwasyon laban kay Bell. Ang babala ni Bell tungkol kay Maya. Sinabi ni Bell kay Benjo, ang batang iyon ay mabilis matuto, Benjo. Ang mga ginagawa niya ay tunay na nakakaapekto sa plano natin. Inatasan niya si Benjo ng mga lihim na misyon. Umalis si Benjo, na ikinagulat at ikinalungkot ni Kim at Direktor Do. Ang pagpapasya ni Henry Lim. Sa wakas, matapos maibalik ang kalayaan ni Henry Lim, inudyukan ni Bell si JT na magpatuloy sa paghingi ng paghahati ng ari-arian at paghiwalay ng kumpanya. Tumanggi si Henry Lim, ngunit si JT ay formal nang sumama sa kampo laban sa kanyang ama. Ang huling hakbang ni Bell. Ipinahayag ni Bell ang kanyang plano na magtatag ng isang charity bank para sa mahihirap, na may starting capital na 70% ng yaman ni Kang Ji-hoon. Nangako siya kay Kang na gagawing 100% ang halagang ito kapag siya ay naging presidente. Dahil sa kasakiman, pumayag si Kang. Si Tito Miguel, nakita ang pagkakataon, ay nag-alok ng suporta kapalit ng magandang rekomendasyon mula kay Kang. Pumayag si Kang. Ang paghaharap kay Santos. Nakuha ni Bell ang ebidensya na si Santos ay lihim na nakikipagkita kay Henry Lim. Hinarap niya si Santiago, at sa pagkakataong ito, walang pasubali. Nagbigay siya ng ultimatum, tanggalin si Santos. Napilitang sundin ni Santiago ang utos, at si Santos, ang matagal ng tapat na tauhan ni Santiago, ay tinanggal sa posisyon. Ang lihim na misyon ni Benjo. Sa ilalim ng guys na umalis na. Patuloy na lihim na binabantayan ni Benjo si Maya habang iniulat ang bawat galaw niya kay Bell. Sa huli, natuklasan ni na Maya at Marco ang tunay na layunin ng charity bank ni Kang. Ngunit, sa utos ni Bell, inimplanta ni Benjo ang mga peke at maling files sa computer ni na Marco at Maya, na nagresulta sa pagkakakulong ni Marco sa kasong pagnanakaw ng trade secrets mula sa kumpanya ni Kang. Kahit si Kang ay labis na namangha sa husay at walang awang taktika ni Bell. Ang pagbagsak ng pamilya Lim. Gumastos si Bell ng higit sa 2 bilyong peso upang bayaran ang mga nawalang pera ni JT sa stock market, kapalit ng paghingi ni JT ng paghahati ng shares ng kanyang ama. Ang pamilya Lim, si Santos, at si Tito Miguel ay tuluyang nalugmok sa ilalim ng kontrol ni Bell. Ngunit ang pagkakakulong ni Marco ay pansamantalang nagbigay ng pagkakataon kay Miguel na ituon ang pansin sa pag-aayos ng Nail City Project kasama si Bell. Ang pag-asa ni Henry Lim. Sa gitna ng desperasyon, nakikita ni Henry Lim si Maya bilang huling pag-asa upang labanan si Bell. Nag-alok siya ng pakikipagtulungan, ngunit si Santos, na nananatiling may koneksyon kay Lim, ay nagduda sa kakayahan ni Maya. Ang kanilang meeting ay kinansela. Ang paglaban ni na Maya at Marco. Sa kabila ng lahat, patuloy ang laban ni na Maya at Marco laban kay Bell. Ang digmaan sa kapangyarihan ay mas lalong tumitindi, at ang mga alyansa ay patuloy na nagbabago. Ang mga plano ni Bell ay nagiging mas mapanganib at mas maimpluwensya, ngunit ang determinasyon ni na Maya at Marco ay hindi matitinag. Ang pagsalakay ni Santiago kay Bell. Itinuturing na ni Santiago si Bell bilang isang pawn na wala ng halaga, handang itapon tulad ng iba pa.
Palihim niyang inutusan ang Financial Oversight Board at ang Bureau of Taxation na magsagawa ng biglaang imbestigasyon sa kumpanya ni Bell na namamahala sa mga bad debt. Ang resulta ay tiyak na, ang kumpanya ay sinuspinde ng 6 na buwan, isang matinding dagok na halos katumbas ng bankruptcy. Ang alok ni Santos kay Henry Lim. Muling lumapit si Direktor Santos kay Henry Lim upang magbigay ng alok. Ito ang pagkakataong ibinibigay ni Ginoong Santiago para sa iyo, Ginoo Lim. Bilhin mo ang kumpanya ni Dizon sa presyong halos libre. Ang balita mula sa Japan. Sa gitna ng kaguluhan sa Manila, dumating ang balita mula sa Japan, ang kalusugan ni Don Alejandro Dizon, ama ni Bell, ay lubhang lumala at nasa bingit ng kamatayan. Lahat ng malalapit sa kanya ay nagmakaawang bumalik si Bell sa Japan upang magbigay respeto sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Ngunit si Bell, sa malamig na determinasyon, ay tumanggi. Ipaalam kay Tito Miguel, utos niya sa kanyang assistant, walang emosyon sa kanyang boses, itigil agad ang lahat ng paglipat ng pera sa bagong pondo ni Santiago. Kailangan kong turuan ang matandang iyon ng leksyon. Ang matapang na hakbang ni Bell. Bilang tugon sa pagsuspinde sa kanyang kumpanya, gumawa si Bell ng isang mapangahas na hakbang. Naglipat siya ng bilyon-bilyong peso mula sa mga international accounts na hawak niya, ginamit ito para sa charity sa ilalim ng pangalan ng bagong investment fund ni Santiago. Ang balitang ito ay naging headline sa mga pangunahing pahayagan, kasama ang larawan ni Bell Dizon na puno ng kapangyarihan at kabutihang loob. Nabasa ni Santiago ang balita at galit na galit, tumawag kay Bell at inutusan siyang ibalik agad ang natitirang pera sa mga account. Itigil ang pag-atake sa kumpanya ko, Ginoo Santiago, kalmado niyang sagot sa telepono. Hanggat lumulutang ang bangka ko, ang bagong pondo mo ay makakalayag ng ligtas. Ang pagdukot kay Bell. Ngunit si Santiago, nabulag sa galit at kay abangan, ay nawalan ng kontrol. Hindi niya matanggap na siya ay nilalamangan ng isang batang babae. Inutusan niya ang mga tauhan ni Santos na palihim na dukutin si Bell at ikulong siya sa isang liblib na mansion, pinilit siyang isuko ang kontrol sa mga account. Ngunit si Bell, na handa sa ganitong sitwasyon, ay naghanda para sa isang matinding labanan ng talino at tiyaga. Ang pagkamatay ni Don Alejandro. Dumating ang mas masakit na balita, si Don Alejandro Dizon ay pumanaw na sa Japan. Walang ipinakitang pagsisisi o lungkot si Santiago sa pagkamatay ng kanyang dating kaibigan. Sa halip, ginamit niya ang kabutihan ng pagpapahintulot kay Bell na umuwi para sa libing ng kanyang ama bilang kapalit ng kontrol sa mga account. Ngunit hindi niya alam na si Bell, anak ni Alejandro, ay may hawak pang isang huling isang pamana mula sa kanyang ama. Ang ultimatum ni Bell kay Santiago. Mula sa lugar kung saan siya ikinulong, tumawag si Bell kay Santiago. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon, ngunit ang bawat salitang binitiwan ay puno ng bigat. Kung hindi mo ako papayagang umuwi para sa libing ng aking ama, ang ledger na maingat na isinulat ng aking ama, naglalaman ng lahat ng ilegal na transaksyon mo, ng pondong bughaw, sa loob ng maraming dekada, ay ipapadala sa lahat ng pangunahing news outlet sa mundo. Mahigit 100 pangalan, Ginoo Santiago. Mga opisyal ng gobyerno, mga chairman ng malalaking kumpanya, lahat ay naroon. Ang imahe mo, ang buong karera mo sa politika, mawawasak sa isang iglap. Ang pagpapalaya kay Bell. Napako si Santiago sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang hindi nagbibiro si Bell. Nauunawaan niya ang determinasyon at kalupitan ng anak ni Alejandro. Hindi niya kayang isugal ang kanyang political future. Wala siyang ibang magawa kundi palayain si Bell upang makauwi. Sa kanilang pagkikita, ipinakita ni Bell ang hindi maitatangging ebidensya ng ledger, maaaring isang bahagi ng kopya o testimonya ng isang mahalagang saksi. Sa huli, isang kasunduan na puno ng pait para kay Santiago ang nabuo. Si Bell ay malayang makakauwi sa Japan para sa libing ng kanyang ama, kapalit ng pagsuko ng ledger para mawasak ni Santiago. Ang pagbalik ni Bell sa Manila. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa Manila,
Mas maaga kaysa inaasahan, agad niyang hinarap si Tito Miguel. Tandaan mo ang kasunduan natin, Chairman Ignacio, malamig niyang sabi. Ang kumpanya ko ang dapat manalo sa bidding ng Nail City. Walang eksepsyon. Ang pagsuko ni JT Lim kay Bell. Kasunod nito, hinarap ni Bell si JT Lim, nalitong-lito dahil hindi niya mahanap ang corporate seal ng kanyang ama. Tutulungan kita na makaupo ng matatag sa posisyon bilang chairman ng Chunya Group, at higit pa, alok ni Bell, kalakip ang detalyadong plano. Sa wakas, si JT, isang sakim ngunit duwag, ay tuluyang sumuko sa kontrol ni Bell. Ang pag-aakala ni Santiago, sa gitna ng lahat, nananatiling kampante si Santiago, iniisip na hawak na niya ang sitwasyon at naipagtagumpay ang laban kay Bell. Ngunit hindi niya alam na si Bell, na lumaki sa isang mundo ng intriga at kalkulasyon sa ilalim ng kanyang ama, ay palaging may nakahandang plano B, C, at kahit di ang tuluyang pagtanggal sa kanya sa laro ay isang imposibleng misyon. Ang desisyon ni Tito Miguel. Muling nahulog si Tito Miguel sa gitna ng presyon mula kina Bell at Santiago tungkol sa pagpili ng contractor para sa Nail City. Tinawag ni Bell ang kanyang dating tauhan na kilala sa maduming trabaho, na minsang umatake kay Miguel sa parking lot. Ang misyon ng tauhang ito ay simple ngunit epektibo. Araw-araw siyang nagpapakita sa mga lugar kung saan naroon si Miguel, walang ginagawa kundi maglakad-lakad at tumitig, na nagdudulot ng matinding tensyon at takot kay Miguel. Ang pagpasa ni Miguel ng responsibilidad kay Marco. Sa huli, si Tito Miguel, sakim ngunit mahina at walang kakayahan, ay sumuko sa bigat ng posisyon bilang chairman. Nagdesisyon siyang ipasa ang buong responsibilidad ng Nail City Project kay Marco Ignacio, isang paraan upang iwasan ang matinding presyon mula kina Santiago at Bell. Ang pagbangon ng plano ni Bell. Samantala, si JT Lim, matapos tuluyang sumuko kay Bell, ay sinunod ang plano nito. Isinagawa niya ang pag-aayos na ang kanyang ama, si Chairman Henry Lim, ay kailangang isolate treatment, dahil sa umano'y hindi maayos na kalusugan, isang hakbang upang makuha ang kontrol sa kumpanya. Ang plano ni Bell ay muling umusad. Ang bagong hamon kay Bell. Ngunit dumating ang masamang balita kay Bell, si Marco Ignacio, na nais niyang ilayo, ay ngayon opisyal nang namamahala sa proyekto ng Nail City. Nangangahulugan ito na si Marco ang may buong kapangyarihan sa pagpili ng contractor, at tiyak na hindi niya hahayaan ang kumpanyang itinalaga ni Bell na manalo ng madali. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Bell kay Marco ang isang pahiwatig na puno ng kahulugan, habang inaayos ko ang matandang Santiago, mag-enjoy ka muna sa hangin sa taas, Ignacio. Ang pagkakamali ni Maya. Sa gitna ng lahat, si Maya, sa kanyang inosente, o sinadyang inosente, na kilos, ay nagbahagi kay Bell ng mga detalye tungkol sa kanilang investigasyon sa Colin Inc., naniniwalang maaaring tumulong si Bell o hindi sila sasaktan. Agad na ginamit ni Bell ang impormasyong ito, pinagsama sa mga ebidensyang mayroon na siya upang maipakita ang direktang koneksyon ni Santiago sa shell company na Colin Inc., at ang aktibidad ng money laundering nito. Ang pagharap ni Bell kay Santiago. Hinarap ni Bell si Santiago sa kanyang mansion, inilatag ang lahat ng ebidensya sa kanyang mesa. Alam mo ang hawak ko, Ginoo Santiago, malamig niyang sabi. Simula ngayon, sumunod ka sa lahat ng utos ko, at mabubuhay ka ng tahimik sa huling bahagi ng iyong buhay. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng ginawa mo sa Colin Inc. Mawawala lahat sa iyo. Ang pagsuko ni Santiago kay Bell. Sa wakas, kinilala ni Santiago ang lakas at determinasyon ni Bell. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko sa kontrol ni Bell, na nagpatuloy sa kanyang plano patungo sa Malacanang. Tuluyang inalis ni Bell ang kandidatong presidente na napili ni Santiago, at ipinalit ang kanyang sariling tao. Santiago, walang magawa, ay sumunod. Ang pag-uusap ni Marco at Maya. Tinawag ni Marco si Maya upang mag-usap. Hindi mo dapat basta sumuko, sabi niya, na tila tumutukoy sa pagbibigay ni Maya ng impormasyon kay Bell.
Malungkot na ipinaliwanag ni Maya, gusto ko lang siyang pigilan, Marco. Hindi ko nais na saktan siya. Tinitigan ni Marco si Maya, at sa unang pagkakataon, inamin niya, Maya, kung hindi natin tuluyang pabagsakin si Isabel, hindi siya titigil kailanman. Ang tunay kong layunin ay protektahan ang pamilya ko at ang San Rafael Group. Ang pagpigil kay Isabel, iyon lang ang dahilan ko sa ngayon. Ang kandidato ni Bell na si Kang Ji-hoon. Si Kang Ji-hoon, ang kandidatong presidente ni Bell, ay isang henyo sa larangan ng medisina ngunit may madilim na kasaysayan. Sa tulong ng ebidensya ni Bell, tuluyang sumuko si Kang sa kontrol nito. Nang magtanong si Kang kung bakit siya ang napili, sagot ni Bell, dahil may ambisyon ka at walang kabusugan sa yaman. Perpekto kang kasama sa bangka ko. Ang desisyon ni Maya. Matapos marinig ang pag-amin ni Marco, nagdesisyon si Maya na makipaglaban hanggang dulo upang pigilan ang halimaw na lumalaki sa loob ni Bell. Ang pagkabalam ng plano ni J.T. Lim. Matapos may pasok ang kanyang ama sa ospital, hindi mahanap ni J.T. Lim ang mahalagang corporate seal ng kumpanya, na nagdulot ng pagkaantala sa kanyang plano na agawin ang kontrol. Lalo pang nainis si Bell sa sitwasyong ito. Nasa eroplano na ako, habang ikaw ay naglalakad pa rin, Lim. Kung hindi ka bibili ng tiket para sumabay sa akin, may iwan ka sa likod, galit niyang sabi. Ang hakbang ni Marco laban kay Bell. Upang ganap na pigilan ang impluwensya ni Bell sa San Rafael, formal na tinanggal ni Marco ang karapatan ni Direktor Do na dumalo sa mga mahalagang pagpupulong at tuluyang pinutol ang access ni Kim sa mga high-level systems ng kumpanya. Muling isinagawa ang bidding process ng Nail City Project sa isang transparent at patas na paraan. Ang babala ni Maya. Binalaan ni Maya si Marco, ang idol ko ay hindi kailanman magpapahinga ng tahimik. Sigurado akong may plano B siya para sa bidding na ito. At tama siya. Planado ni Bell na bilhin ang kumpanyang mananalo sa bidding, anuman ang resulta. Gayunpaman, ang pagkaantala at pagbabago sa proseso ng bidding na ginawa ni Marco ay muling nagdulot ng problema sa plano ni Bell. Ang pagtuklas ni Maya sa kalagayan ni Henry Lim. Sa isang hindi sinasadyang pag-uusap kay Cassandra, na tila may hinanakit pa rin at gustong manggulo, natuklasan ni Maya ang mga kakaibang detalye tungkol sa pagkakakulong ni Henry Lim sa ospital. Nagsimulang maghinala si Maya na si Henry ay hindi lamang ginagamot kundi sadyang ikinulong. Ipinaalam niya ito kay Marco, at magkasama silang gumawa ng plano upang iligtas si Henry Lim. Ang lihim na suporta ni Benjo. Tulad ng inaasahan, nahulaan ni Bell ang plano ni Maya at Marco. Palihim niyang inutusan si Benjo Aguilar na tumulong mula sa malayo. Sa tulong ng kanyang mga kasanayan, na-disable ni Benjo ang security system ng ospital at inilayo ang atensyon ng mga tauhan ni JT, na nagbigay daan upang may hatid ng ligtas ni Marco si Henry Lim palabas ng ospital, bago pa man makialam si JT at ang kanyang mga tauhan. Ang kampanya para kay Kang Ji-hoon. Formal nang sinimulan ang kampanya para kay Kang Ji-hoon bilang kandidato sa pagkapangulo. Bagamat puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan, si Santiago at Kang ay napilitang magpakita ng pagkakaisa sa harap ng publiko. Magkasama silang nagbigay ng mga talumpati sa mga charity events, na nagpapakita ng kanilang alyansa para sa kinabukasan ng bansa. Ang bagong plano ni Santiago. Nang marinig ni Santiago ang balitang nailigtas ni Marco si Henry Lim at hayagang tumutol laban kay Bell, nakita niya ang isang bahagyang pag-asa na magamit ang sitwasyon upang pabagsakin si Bell. Tahimik niyang sinimulan ang kanyang mga sariling hakbang. Ang komento ni Bell tungkol kay Maya. Sa isang pag-uusap kay Benjo, sinabi ni Bell, ang batang iyon ay tunay nang nag-mature, Benjo. Ang mga ginagawa niya, kahit pa may mabuting layunin, ay nagdudulot ng pagkaantala sa plano natin para sa Blue House. Binigyan niya si Benjo ng ilang mahahalagang misyon na kailangang ganap na lihim. Umalis si Benjo sa kanyang apartment, na ikinagulat at ikinalungkot ni Kim at Direktor Do, na inakala nilang tuluyan na siyang umalis. Ang bagong estratehiya ni Bell laban kay Henry Lim.
Alam ni Belle na hindi na niya magagawang kontrolin si Henry Lim sa pamamagitan ng pagkakakulong sa ospital. Kaya't naglunsad siya ng mas sopistikadong plano. Matapos makabalik si Henry Lim sa trabaho, kahit na ang kanyang impluwensya ay lubhang nabawasan, sinulsulan ni Belle si JT na magpatuloy sa paghingi ng paghahati ng shares at pagtatatag ng bagong kumpanya na mag-i-invest sa charity bank na itinataguyod ni Kang Ji-hoon. Bagamat galit na galit, tumanggi si Henry Lim sa simula. Ngunit si JT, na suportado ni Belle, ay hayagang tumayo laban sa kanyang ama sa mga board meetings. Ang imahe ni Belle at Kang Ji-hoon. Patuloy na. Pinalalakas ni Belle ang imahe ni Kang Ji-hoon at ang proyekto ng charity bank. Ang kampanya ay itinataguyod bilang isang makabagong inisyatibo para sa mahihirap. Nangako si Belle kay Kang na ang 70% ng kanyang yaman na gagamitin bilang panimulang kapital ay magiging 100% kapag siya ay naging presidente. Dahil sa kasakiman at ambisyon, tuluyang naniwala at sumunod si Kang sa lahat ng utos ni Belle. Ang alok ni Tito Miguel kay Kang. Samantala, si Tito Miguel, na nakakita ng pagkakataon, ay sinubukang makipagkasundo kay Kang. Nag-alok siya ng suporta mula sa San Rafael kapalit ng ilang mabuting salita mula kay Kang sa harap ni Belle. Pumayag si Kang nang walang pagdududa. Ang paglalaglag kay Santos. Nakuha ni Belle ang ebidensya na si Direktor Santos, kahit na natanggal na sa posisyon, ay patuloy pa ring lihim na nakikipag-ugnayan kay Henry Lim. Hinarap niya si Santiago at inilatag ang ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpasikot-sikot si Belle. Binigyan niya si Santiago ng matinding babala. Walang magawa si Santiago kundi, isakripisyo, si Santos, tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon at itinapon ang lahat ng sisi sa kanya. Ang misyon ni Benjo. Sa ilalim ng guys na tuluyan ng umalis, patuloy na lihim na binabantayan ni Benjo si Maya upang protektahan siya mula sa mga posibleng panganib mula sa kampo ni Santiago o iba pang kaaway. Kasabay nito, iniulat niya kay Belle ang bawat galaw ni Maya at Marco. Nang matuklasan ni Maya at Marco ang tunay na layunin ng charity bank ni Kang Ji-hoon, isang front para sa money laundering at iligal na pagkuha ng pondo, agad na inutusan ni Belle si Benjo na magsagawa ng isang mapangahas na hakbang. Ang pagkakakulong ni Marco. Sa utos ni Belle, naglagay si Benjo ng peking mga file sa computer ni Marco at Maya, na nagresulta sa pagkakakulong ni Marco sa kasong pagnanakaw ng trade secrets mula sa kumpanya ni Kang Ji-hoon. Ang biglaang aksyon na ito ay nagdulot ng takot kay Kang, na mas lalong namangha sa walang awang taktika ni Belle. Ang pagbagsak ng pamilya Lim. Gumastos si Belle ng higit sa 2 bilyong peso upang bayaran ang mga nawalang pera ni JT sa stock market, kapalit ng paghingi ni JT ng paghahati ng shares ng kanyang ama. Ang pamilya Lim, si Direktor Santos, at si Tito Miguel ay tuluyang nalugmok sa ilalim ng kontrol ni Belle. Ang huling pag-asa ni Henry Lim. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, lumapit si Henry Lim kay Maya, nag-aalok ng impormasyon at suporta upang labanan si Belle. Ngunit si Direktor Santos, kahit nagalit kay Belle, ay hindi nagtitiwala sa kakayahan ni Maya. Ang kanilang lihim na pagpupulong ay nakansela sa huling sandali. Ang lihim na galaw ni Benjo. Matapos ang matagumpay na pag-set up kay Marco, hindi tuluyang umalis si Benjo. Nanatili siyang malapit sa bagong opisina ni Maya, lihim na nagmamasid at nagpoprotekta, isang aksyon na nagpakita ng komplikadong damdamin at posibleng personal na koneksyon kay Maya. Ang diskarte ni Maya. Patuloy na nilapitan ni Maya si Henry Lim. Sinabi niya na sinusubukan niyang alamin ang mas malalim na detalye tungkol sa charity bank at naniniwalang ito ang maaaring gamitin ni Henry upang labanan ang plano ng paghahati ng kumpanya ni JT. Hindi alam ni Maya at Henry na ang pagsulsol ni Belle kay JT ay isa lamang diversion upang lalong maipit si Henry. Ang tunay na layunin ni Belle ay gawing buo ang pag-invest ng Chunya Group sa charity bank na siya ang may kontrol. Ang pagharap ni Belle kay Henry Lim. Sa isang pribadong pagpupulong, diretsahang sinabi ni Belle kay Henry Lim, "Hindi ko na kailangan ang pakikipagtulungan ng anak mo.
Kung hindi kasi sang-ayon na mag-invest sa charity bank, ikaw ang magbabayad ng utang na iniwan ng anak mo, mga perang nilustay at nawala sa maling pamamahala. Si Tito Miguel, na ngayon ay lubos ng kampi kay Belle, ay tumawag kay Henry upang hikayatin siya. Sumunod ka na lang sa direksyon ni Belle, Ginoo Lim. Mas magiging magaan ang buhay mo kung gagawin mo. Walang ibang mapagpipilian, at dahil sa matinding presyon, napilitan si Henry Lim na tanggapin ang kanyang kapalaran at pumayag na mag-invest sa charity bank, isang malaking patibong na pinlano ni Belle. Ang gantimpala ni Tito Miguel. Bilang gantimpala sa malaking ambag ni Tito Miguel sa pag-convince kay Henry Lim, inihayag ni Belle na ang San Rafael Group ang manggana sa pagbili ng kumpanya ng teknolohiya ni Kang Ji-hoon, isang napakalaking oportunidad sa negosyo. Ang babala ni Marco kay Kang Ji-hoon. Samantala, si Marco, na tila natulungan upang makalaya o nakahanap ng paraan upang makipag-ugnayan mula sa loob, ay nagpunta kay Kang Ji-hoon upang mag-alok na bilhin ang kumpanya ng teknolohiya nito. Siyempre, tinanggihan ni Kang ang alok. Hindi sumuko si Marco, binalaan niya si Kang, mag-ingat ka kay Isabel Dizon. Ang gusto niya, gagawin niya ang lahat para makuha. Ang tungkol sa bagong CEO mo, mas mabuting manatiling lihim ito hanggang sa opisyal na anunsyo. Ang labanan ng mga estratehiya. Habang tumitindi ang laban, ang bawat galaw ay nagiging mas mapanganib. Lahat ng tao ay nahuhulog sa gulong nilikha ni Belle, hindi alam kung saan haantong ang lahat. Ang huling hakbang ni Belle laban kay Kang. Upang pilitin si Kang na ibenta ang kanyang kumpanya, ang kampo ni Belle ay nagtatrabaho ng walang tigil. Sinusuri nila ang bawat posibleng butas sa negosyo ni Kang habang sinusubukang tukuyin ang misteryosong bagong CEO. Gayunpaman, tila walang resulta, mananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng CEO. Bilang tugon, nagpasya si Belle na maglaro ng matapang na hakbang. Nagpadala siya kay Kang ng detalyadong plano ng pag-takeover sa kanyang kumpanya, na nagpapakita ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga ilegal na aktibidad ni Kang na matagal na niyang itinatago. Nang mabasa ni Kang ang plano, labis siyang nagpanik. Agad siyang tumawag kay Marco Ignacio upang humingi ng tulong. Sa gitna ng kanyang takot, napilitan si Kang na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang misteryosong bagong CEO kapalit ng payo ni Marco kung paano harapin si Belle. Ang pagtataksil ni Marco. Sa parehong oras, nakatanggap si Marco ng balita mula kay Tito Miguel, si Belle Dizon ay tumutulong sa San Rafael upang ihanda ang pagbili ng kumpanya ni Kang. Dahil sa potensyal na kita ng deal na ito para sa kanilang pamilya, si Marco, kahit may sariling mga plano, ay nagpasya na ibahagi kay Belle ang impormasyon tungkol sa bagong CEO ni Kang. Ang pagtatapos ng labanan, nakuha ni Belle ang mahalagang impormasyon, at agad niyang pinilit si Kang na ibenta ang kanyang kumpanya. Nagbabanta siya, kung hindi mo iaanunsyo ang pagbebenta ng kumpanya sa susunod na press conference, ilalabas ko ang pagkakakilanlan ng bagong CEO mo at gagawin ang lahat upang hindi siya kailanman makaupo bilang CEO. Alam ni Kang ang kakayahan ni Belle at ang kanyang walang awang taktika. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pagdukot kay Maya Reyes. Kasabay nito, si Maya Reyes ay biglang dinukot ng mga tauhan ni Direktor Santos, na lihim pa ring kumikilos kahit natanggal na sa posisyon. Ang kondisyon para sa kanyang paglaya, kailangang ibigay ni Belle ang lahat ng orihinal na dokumento tungkol sa kumpanya ng Colin Inc. at magpunta siya mag-isa. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Belle sa mga hinihingi. Nagmaneho siya patungo sa lugar kung saan ikinulong si Maya. Ngunit nang harapin niya si Santos at Maya, wala siyang dalang mga dokumento. Alam kong ito ay isang bitag na ginawa ninyo, Santos at Reyes, diretsahan niyang sinabi, habang tinititigan si Maya. Akala mo ba ganon ako katanga? Ang pagkapahiya ni Maya at Santos. Nahuli sa akto, si Santos at Maya ay napilitang mag-isip ng bagong plano. Pinilit ni Santos na panatilihin si Belle at Maya bilang hostage, nagbabanta na hindi sila palalayain hanggat hindi ibinibigay ang mga dokumento. Si Maya,
Bagamat nahihiya at nagulat, ay nagtaka, bakit mo alam na bitag ito pero pumunta ka pa rin para iligtas ako? Tinitigan ni Belle si Maya, ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang lamang. Ang isang taong desperado ay gagawa ng kahit ano, Reyes. Ayokong mapahamak ka. Ang pagkapukaw ng damdamin ni Maya. Sa narinig mula sa kanyang idolo, tuluyang bumagsak ang emosyonal na depensa ni Maya. Siya ay napaiyak, hindi ko talaga kaya ang galing mo, Belle. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi ni Belle. Matagal ko nang hinihintay ang linyang iyan mula sa iyo. Bumaling siya kay Santos. Sige, ipapadala ko ang mga dokumento. Palayain mo siya. Ang pagkakanulo ni Santos. Ngunit sa sandaling dumating ang mga dokumento, niloko ni Santos si Belle at tumangging palayain si Maya. Agad siyang tumawag kay Santiago upang ipahayag ang tagumpay nito. Sa balitang nakuha na ang mga dokumento ng Colin Inc., nagbago ang tono ni Santiago. Tumawa siya ng malakas, at tinawagan si Kang Ji-hoon, simula ngayon, sumunod ka sa akin, Dr. Kang. Ako ang mag-aayos ng lahat para sa iyo. Ang pagyuko ko kay Belle ay para sa pagkakataong ito. Ngayon, tapos na siya. Ang huling pagsubok ni Belle. Hindi alam ni na Santiago at Kang na ang kanilang pagkakanulo ay ang huling pagsubok ni Belle. Sa kanilang pagtataksil, tuluyan silang tinanggal ni Belle sa listahan ng mga taong maaaring sumakay sa kanyang bangka ng kapangyarihan. Ang pagbagsak ni Kang Ji-hoon. Sa isang hindi inaasahang twist, ang misteryosong bagong CEO na pinili ni Kang ay biglang nagbitiw sa posisyon. Kasabay nito, ang mga key employees ng kumpanya ni Kang ay sunod-sunod na umalis upang sumama sa San Rafael Group. Ang isang malaking kumpanya ng teknolohiya ay biglang nag-anunsyo ng strategic partnership sa San Rafael. Bumagsak ng husto ang stocks ng kumpanya ni Kang. Ang pagkatalo ni Santiago. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Kang kay Santiago upang humingi ng tulong. Ngunit si Santiago ay walang pakialam. Sinabi ko na, sa politika at negosyo, isa lang ang pipiliin mo. Kapag naging presidente ka, hindi lang ikaw ang kakain ng buong cake. May maglilinis pa ng bibig mo. Ang pagkilos ni Marco. Sa wakas, si Marco ay matagumpay na nakuha ang kumpanya ni Kang Ji-hoon sa isang makatarungang presyo, na lalo pang nagpapatibay sa posisyon ng San Rafael Group. Ang lihim na plano ni Marco. Bagamat nakipagkasundo si Marco kay Belle para sa ikabubuti ng kumpanya, sa puso niya ay may sarili siyang plano, ang hilahin si Belle pabalik o, kung hindi man, pigilan siya sa pag-abot ng sukdulan ng kanyang mapanirang ambisyon. Ngunit ang nakapansin sa intensyon ni Marco ay si Maya Reyes. Ang dating inosenteng dalaga, ngayon ay sapat ng mature upang makita ang komplikadong alon ng relasyon sa pagitan ng dalawang taong mahal niya. Nag-aalala ako para sa'yo, Ate Belle, sabi ni Maya sa isang pribadong pag-uusap. Laging maraming kaaway sa paligid mo. Nalulungkot din ako na parang lalo kayong lumalayo ni Kuya Marco. Ngumiti si Belle ng pagod, isang ngiti na puno ng lungkot. Kapag hindi na natin kayang gamitin ang isa't isa, natural lang na maghiwalay, Reyes. Ang pagdududa ni Marco kay Maya. Natuklasan ni Marco na si Maya ay lihim na nag-iimbestiga sa kumpanya ng Colin Inc., posibleng para humanap ng karagdagang ebidensya laban kay Santiago o upang mas maunawaan si Belle. Ngunit ito ay nagdulot ng maling akala. Inakala ni Marco na si Maya ay nananatiling isang dobleng ahente na nagtatrabaho para kay Belle. Dahil dito, nanatili siyang may distansya kay Maya at hindi pa rin siya ganap na nagtitiwala o nag-aalok na bumalik ito sa opisyal na trabaho sa kanya. Ang paglilinlang ni Tito Miguel. Samantala, ginamit muli ni Tito Miguel si Marco bilang panangga upang takasan ang kanyang mga obligasyon kay Belle tungkol sa proyekto ng Nail City. Sinabi niya kay Belle na si Marco ang nagdudulot ng problema at wala siyang sapat na kapangyarihan upang magdesisyon. Hiniling niya kay Belle na unawain at bitawan ang proyekto. Ang pakikipagkasundo kay Henry Lim. Lumapit si Belle kay Henry Lim at nangakong tutulungan si JT Lim na makalabas ng bansa ng ligtas.
Kapalit nito, kailangang ibigay ni Henry ang huling impormasyon at ebidensya na magpapahintulot kay Belle na tuluyang pabagsakin si Santiago. Ang pagtatagpo ni Santiago at Don Rafael. Sa wakas, napilitang bisitahin ni Santiago si Don Rafael sa kulungan. Ang dalawang dating magkaibigan, na nagtayo ng imperyo at nagkanulo sa isa't isa, ngayon ay muling nagharap. Sinubukan ni Santiago kumbinsihin si Don Rafael na ang pagbabalik ni Belle ay para maghayganti sa kanyang ama. Sinabi niyang sisirain ni Belle ang San Rafael at siya mismo. Hinikayat niya si Don Rafael na pansamantalang kalimutan ang kanilang alitan at magtulungan upang labanan ang mapanganib na batang babae na iyon. Ipinaalala niya na ang proyekto ng Nail City ay regalo niya kay Don Rafael noon, at hindi dapat hayaan itong mapunta kay Belle. Ang lihim na impormasyon tungkol sa Nail City. Ang impormasyon na si Belle ay lihim na nag-invest sa proyekto ng Nail City gamit ang mga front companies ay sinadyang ipakalat kay Marco ng isang hindi kilalang pinagmulan, posibleng si Miguel O. Santos. Habang nag-aalala si Tito Miguel, nakita ni Marco ang oportunidad na pabagsakin kapwa si Santiago at Belle. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa pagsisiyasat sa mga kumpanyang kasangkot sa Nail City. Ang pagbaliktad ng laro ni Belle. Ngunit hindi alam ni Marco, ang bawat galaw niya ay bahagi ng plano ni Belle. Habang iniisip ni Marco na hawak niya ang kahinaan ni Belle, nakatanggap siya ng ebidensya, na maaaring sinadya ni Belle na ipakalat sa pamamagitan ni Maya o Benjo, na nagpapakita na si Santiago ang tunay na umaani ng pinakamalaking benepisyo mula sa Nail City. Ang mga dokumento ay, nagkataon, na natagpuan sa isang computer na ginagamit ni Maya, na marahil ay nilagyan ng file ni Benjo. Ang pagpapahirap ni Tito Miguel kay Marco. Nang malaman ni Marco na si Santiago ang tunay na kalaban sa Nail City, sinubukan siyang pigilan ni Tito Miguel. Sinabi ni Miguel na kung lalabanan ni Marco si Santiago, ilalabas nito ang mga lumang ebidensya ng korupsyon laban kay Miguel. Gusto mo bang makita na magkasama tayong dalawa sa kulungan? Biro ni Miguel na may halong pananakot. Ang pagbabago ni Don Rafael. Sa isang huling pagdalaw ni Belle kay Don Rafael sa kulungan, hindi na niya binanggit ang paghihiganti. Sa halip, mahinahon niyang pinaalalahanan si Don Rafael tungkol sa utang na loob sa kanyang ama, si Don Alejandro, na minsang pinagtaksilan ni Rafael at Santiago. Sa kanyang mga salita, pinaalala ni Belle ang mga alaala ng nakaraan at ang mga pagkakamali ni Don Rafael. Pagod na sa lahat ng nangyari, nagpasya si Don Rafael na gumawa ng tama sa huling pagkakataon. Tumigil siya sa pag-apela sa kanyang kaso, tinanggap ang hatol ng korte, at tumstigo laban kay Santiago. Ibinunyag niya ang lahat ng ilegal na koneksyon sa mga proyektong tulad ng pipeline sa Russia at National Energy Project, na nagdulot ng matinding dagok sa reputasyon ni Santiago. Ang desisyon ni Marco. Hindi matanggap ni Marco na ang kanyang ama ay mananatili sa kulungan habang buhay. Sinabi niya kay Maya, puno ng determinasyon, tapos na ang kwento ng mga ama natin, pero ang sa atin ni Belle, hindi pa. Lumapit siya kay Direktor Santos upang mag-alok ng alyansa laban kay Belle Dizon. Ang layunin, putulin ang lahat ng impormasyon at mga tauhan ni Belle. Ang huling hakbang ni J.T. Lim. Dahil sa takot na maimbestigahan kaugnay ng Charity Bank at sa testimonya ni Don Rafael, nagtago si J.T. Lim. Ngunit natuklasan ni Benjo Aguilar ang kanyang kinaroroonan. Pinayuhan ni Henry Lim ang kanyang anak na umalis ng bansa pansamantala. Habang pinagmamasdan ang anak, napagtanto ni Henry ang kanyang pagkukulang bilang ama. Ang pag-atake sa sistema ni Belle. Sa kabilang banda, matapos ang maraming araw ng pagsisikap ng tatlong hacker na inupahan ni Marco, nabuksan nila ang security system ng mga kumpanya ni Belle. Ipinag-utos ni Marco na i-freeze ang lahat ng account na konektado sa Tianjian Fund, Charity Bank. Tumawag si Marco kay Belle, puno ng kumpiyansa, hindi ko gagalawin ang mga account ng gallery mo, pero lahat ng may kaugnayan sa Tianjian Fund, i-freeze ko lahat. Ang huling pagkikita ni Marco at Belle. Sa huli,
Nagpasya si Marco na harapin si Belle ng personal. Kung alam mo lang kung saan dapat huminto, Isabel, sabi niya, may bahid ng lungkot. Iiwan kita ng tahimik dito. Ito ang huli kong babala. Ngunit hindi alam ni Marco na ang lahat ng nangyari, ang pag-atake sa sistema, ang pag-freeze ng account, at ang alyansa ni Santos, ay bahagi ng masalimuot na plano ni Belle. Ginawa niya ang lahat upang ipakita na siya ang mastermind, ngunit sa katotohanan, ang mga galaw ni Marco at Santos ay bahagi lamang ng kanyang laro. Ang pagpapalaya ni Belle. Sa huli, nagdesisyon si Belle na tapusin ang lahat. Pinili niyang bumalik sa Japan upang ipagpatuloy ang legal na negosyo ng kanyang ama at iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa Pilipinas kay Maya Reyes. Gumawa ka ng sarili mong imperyo, Reyes, sabi niya bago umalis. Magkikita tayo ulit balang araw. Ang katapusan ni Belle Dizon. Matapos ang 12 taong puno ng paghihiganti at tunggalian, natagpuan ni Isabel, Belle Dizon ang kanyang sariling pagtatapos. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang kapalit nito ay kalungkutan at malalalim na sugat. Ngunit sa wakas, pinili niya ang isang mas tahimik at mapayapang buhay, isang buhay na matagal na niyang hinahangad sa kaibuturan ng kanyang puso.